Hello guys! Maayong gabi. O, diba? First time kong nagmaayong gabi sa inyo ngayong week na to. Dahil ngayon ay holiday Friday. Kakauwi lang namin ng mga bata kanina. Galing dun sa ilog na aming binisita. May nagsabi, hala, bakit niligo nyo si Mayumi sa ilog? Baka mamaya ay magkati-kati yan. Ay nako guys, alam niyo ba? Mostly sa mga napapansin ko na umaatake yung mga ganong klaseng mga sakit, mga kati-kati, mga ganito, ganyan. Doon yun sa mga bata na hindi ini-expose habang maaga pa. She wants to see me put on my slipper. Okay, you shower first. Oh, you cannot show auntie when you're naked. You look, your bum bum is showing. So, yeah. So, dinala ko nga si Mayumi. Hindi ko pipigilan yung sarili ko at yung mga anak ko na mag-explore, guys. Sa murang edad nila. Come on, guys. Let's stop that. Of course, as magulang, pwede tayong okay, pwede tayong, not naked, pwede tayong mag-prevent ng mga ganun, like off lotion, like pwede tayong mag-make sure na habituated, tama ba yung word ko? Yung lugar na pupuntahan natin, ibig sabihin matao na siya, meron na mga pumunta dun before, hindi na siya bago, para ma-make sure naman natin na walang hayop or ano bang klaseng mga situation na hindi natin alam. So like I said and I shared with you guys, tinanong ko na sa kapatid ko if it's a good place with the children. At nakita nyo naman kanina sa video na ang dami-daming family talaga yung mga pumupunta doon. So if ever na magkaroon man ng kate, I'm sure it's not because of the water, the environment. Siguro maselan lang yung bata or meron lang talagang nakakagat na something. Pero hindi yun siya guarantee na pag pumupunta sa ganung klaseng lugar ay mapapahamak agad. Alright? Ayan. Alam nga naman dito lang tayo lagi sa apat na sulok ng bahay natin dahil takot tayo sa all. So anyway, gusto kong mag-video ngayong gabi dahil papakita ko sa inyo yung mga binili kong halaman. Ulala. Gusto ko lang i-chika kasi meron akong customer. Tumawag yung customer, nakita ko ang ganda ng halaman niya, mga orchids. Sabi ko, ma'am, ang ganda ng mga halaman mo, plastic ba yan? So sobrang perfect na pagkamalang plastic. Sana ganun, no? Yung mga tao ngayon, pag parang masyadong perfect, plastic ka. So anyway, sabi niyo totoo daw yun at natuwa naman ako kaso wala akong ganun. Pero I started buying green sa loob ng bahay dahil I do remember the time na gustong-gusto ko talagang bumili ng mga halaman sa bahay. Kaso I never had my own home before. So I was always reluctant na bumili dahil ano ba yan, maiiwan lang yung halaman, ano ba yan, mamamatay lang kasi hindi naman palipat-lipat naman kami ng tirahan. Pero finally, of course, with God's blessing, we are going to have very soon our own home. Yes, it's already our own home, pero I am taking care of documentations at yung mga kailangan ko pang tapusin para talagang legal na mapangalan na sa mga anak ko itong bahay na to. So, I'm very happy na talagang dahan-dahan na akong bumibili ng mga halaman kasi I wanted to have that kind of environment at home. And for the first plant na ipapakita ko sa inyo ay ito, ang bayad, nilangaw. Isang langaw na to, kanina ko pa pinapatay yan eh. Wait lang guys. So first plant na ipapakita ko sa inyo is this one. This is Fern Cobra. Ito ay nakita ko sa dito lang sa Jensan. Actually, mayroong malalaking ganito kaso wala akong space. So I said I wanted a small one. Okay. Yung shower niya. So, I just bought the small one, which is, ganito lang siya kalaki talaga. Pang ano lang siya, center table. Ayan. And ang ganda ng pot niya. So, I'm very happy kasi dati nakalagay dito yung patay ng halaman. So, ngayon, bahala ng patay yung ibang aspect ng buhay natin. Wag lang sa bahay natin. Buhayin naman natin sa pamamagitan ng plants. Can you, okay, put in my room. Thank you. Yeah. Thank you, put in my room. Then, ngayong araw, bumili ako ng bago dito sa corner. Eto naman. Wow! Ang haba! Ang haba, guys. So, eto nakita ko naman sa may highway. So, sabi ko, parang gusto ko ng halaman sa loob ng bahay na hindi common. So, eto, pwede siya indoors, pwede outdoors. And I don't normally see this inside of people's home. So, yan. Binili ko siya. At 300 pesos lang to guys. Perfect naman siya kasi high ceiling tong bahay eh. So okay lang pag may mahabang halaman. Mahaba talaga or mataas? Yan. So ganyan ang itsura niya sa gilid. Very minimalist. Next na halaman na binili ko ay eto. This is Dwarf Sensation. Ayan naman siya. Nakita nyo na to last time eh.
Ayan. And, meron siyang bagong dahon. I like it kasi low maintenance lang siya. Hindi kami nahihirapan. So, dito ko siya nilagay sa tabi ng piano. Then, this side, eto naman yung binili ko. Tawag na to, snake plant. Kasi snake plant is good for indoors. Dahil nga, nag-a-absorb siya ng toxin. Kasi feeling ko minsan masyado na kaming focus sa paghahanap buhay na nakakalimutan naman nating mag-relax sa bahay. So, this one is good para ma-freshen up yung ating hangin sa loob. And then, I got this. Ay, hello, nahulog. Family daw to ng ng money tree. Sabi nung pinagbilhan ko. I found out where the cover, the other trash. You go to the bathroom now. Auntie's not feeling well and she's walking around and around. Sige na. Then go to bedroom. I will read you a story. Yeah. Okay, Clay in the bedroom. Wait, why am I still showing? Yan. In my bathroom, Auntie. You can use my bathroom. So, eto meron pang akong dalawang vase dito na bakante. Lalagyan ko na lang to ng water plant. Then, meron din akong ganito dito. Ano ba yan? May nakapasok na dalawang langaw, guys. Patayin ko na lang later. Ay, ang cute! Ayan. So, eto din. Mga lumang halaman ko na yan eh. Another na dinagdag ko is this rubber plant na nilagay ko sa corner ng aming water station. Dahil, wala lang. Pantagal ko ng pangarap yung rubber plant. Ngayon lang siya nagkatotoo. And, by the time na nag-bloom ng bagong dahon, pinutol ni Chico. Ang galing talaga ni Chico, guys. Nakakagigil yung batang yan. And dito na tayo sa gilid. Sa kusina, naglagay ako ng isang tanim, which is etong bamboo plant. Ayan. What I like about the plants I chose, guys, they are very low maintenance. Hindi nila kailangang pansinin araw-araw. So, gusto ko yan kasi hindi ako green thumb. And then, let's go this way. Pasensya na kayo, medyo makalat, pero okay lang. Eto naman, galing to sa kwarto ko, nilipat ko sa taas ng washing machine. Ayan. So, dito sa room nila Auntie at Ate Buji, hindi pa kami nakakabili ng plants dyan. Pero we will buy soon. Holiday sana ngayon, pero ang mga bata naka-wire na gumising ng alas 6. About the bell. So, heto kami at 6:30. Nagbabike na. That's okay. Let's go. Are we going to fix it? Yeah. Come on. When? I don't know. When the guy has time to fix it. Okay? Then, mag-start na sila gawa ng bahay dito. Hala. Not open yet, Mom. Dito na yung gagawin sunod, yung linya na to. But it's not open. Not- The floor. They're making more houses. Come, I see the witch that side. Let's go. Dali, we will look for the witch. Dali. Come, Chico. You will kick the witch, dali. Okay, who's gonna kick it? You want to kick? Okay, you ride na and do scooter. Okay, let's go. They can't hear us from up there. It's very loud. Come. Put your feet too. Very loud. 2 feet, 2. 2 feet, 2 feet, Chico. Come on, Bobby. Not Bobby. Thanks. You talk to them. Hi, guys. Yes. Say hi, guys. Hi, guys. Good morning. Good morning. We are going back home. That's annoying. Another video. Yes. What is Chico doing? Ah! Hi, guys. Chico is riding his scooter. Mom and Chico are Mom helping Chico. Go, Chico, go! Go! Say hi, guys, Chico. Hi, guys. Hi, guys. And the beautiful places. Each one's making houses. Even the coconut trees, the ground. Oh, there's the witch inside. Guys, see you in the next video. Anga oy Okay.
Guys, let's go first. Yes. Wow. Ay, that's too much, anak. Softly lang. Okay. Kiss her on her neck. I think she likes tickles. Really? Mm. Not yet. You are already laughing. She's not doing anything. Look, she's behaved. Her hands are together. Mm. Why is she not laughing? Maybe you have to peekaboo her. Peekaboo. Peekaboo! That's a scary one. Peekaboo. Peekaboo! Yeah, cute one. She's not laughing. Maybe you try something else. Peekaboo. 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 Thank you, Kuya Kalbi, for being a very, very nice and loving I kuya. want to take pictures. Of her? Later lang, I will charge my phone muna, ha? Huh? Lobat naman. No loba. Lobat na. Let me see. Magandang umaga. It's not fair that you get to do. Magkanta si Mayumi. Ready, go. Paa, tuhod, balikat, ulo, or tong, 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 pakitong, kitong, alimasong sa dagat, malaki at masarap, mahirap, mahuli, sapagkat nangangagat, tong, 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 pakitong, kitong, alimasong sa dagat. Po. I'm going to play with Alexa. Not now, love. Alexa is still resting. Hi, Mayumi. I like your dress. Singing. She's still I like your singing. jumpsuit. Very She's still pretty. singing. You are shouting on my ears and it hurts. Okay. Can you speak softly, please? Hello. Hi. Maayong buntag, everyone. Maayong buntag, Pilipinas. Po. Yes, po. Hello, Mayumi. Natulog ka ng maayos, love? Ang ganda naman ng damit. Ang ganda naman ng damit ni Mayumi. Wow. Ganda-ganda ni Mayumi. Buyag po. When I'm still talking, what do you do? Ah, Chica! You look very smart with your Thailand pants. But you don't have New pants. Oh, for you have. Come and talk to your sister. Come. I don't have. I'm going to look for something if Lola bought. Not yet. Let me see. Chico. Chico, come and talk to your sister. Lola bought something in here. Can I hug her? Yes, of course. I carry her. Hug lang, hug. Oh, she didn't find anything for us there yet. She bought something in for us. You got a new cover? Cover for? For what? On your phone. Oh yeah, it's long. It's like about 3 months now. Red and red. Same thing. Here. We're using our Alexa Amazon Music. So, Here. Yeah? Can I see the other game? What game? When you see the other game. Yeah, let me try to find it for you. Kalbi, so happy to see you. Okay. What did you want? I want the other girl. Guys, hindi ko alam saan naman galing tong langaw. Siguro dahil maulan. Ayan. Natrap na naman sila kasi kanina ang daming pumapasok sa bahay. So, dahil medyo vacant naman ako ngayong Saturday, ako'y naghahanap ng pwede kong gawin dito sa labas. Nilipat ko yung halaman dito. Tsaka, nakatanggal ako ng mga 7 damo.
7 damo bilang lang. Inaayos ko kasi itong mga tanim dito, nililipat ko yung iba na pwede sa loob ng bahay. Tapos yung iba, kailangan na siyang itapon dahil sira na yung plastic. Sabihan ko sa Ate Buji na ilagay sa init itong kanyang mga damit. Ito, pinapatuyo namin. Ayan. Lagay lang natin to dito. So, kami magkakapatid guys, meron talaga kaming mga, meron talaga kaming mga camping chairs. Kasi, ako yung pinakahuli actually na nagkaroon ng camping chair. Kasi, nanghihiram lang ako. Sabi ko, hindi na kailangan bumili kasi meron naman. Pero, minsan kasi, mas convenient pa din na meron kang sarili mong mga gamit. Kasi syempre kapag hiniram mo, kailangan mong puntahan, kunin talaga, and then ibabalik mo din. So, time consuming siya, tapos may worry ka pa na pag nasira mo, ay alam mo na, mapapalitan mo din yun. So, bumili ka na lang ng sarili. So, recently, bumili ako dun sa tindahan, harap dun sa may Fitmart banda guys, yung merong parang bodega, nakalimutan ko na naman yung pangalan. Pero yung may-ari, shout out kay Ma'am Princess, ay may-ari din ng Hime Salon na gumawa ng aking red hair. Meron silang mga bentang mga everything. So, nakwento ko sa kanya na wala pa akong camping chair. So, nagtanong ako kung meron siyang stock. Tamang-tama meron. So, ang ganda nang nabili namin kasi pure black lang siya. And nasa 300 pesos yung isa. Bumili na ako ng 4. Kasi, lagi naming bitbit ko sa sasakyan. Kapag meron kaming bigla ang lakad, ganun, wala nang problema kasi meron na kaming sariling upuan. Pero yung napansin ko, ang weakness talaga ng mga ganitong upuan is kapag nababasa siya sa dagat, tapos hindi mo nabanlawan, talagang magkakalawang. And then, kapag binibilad mo ng masyado sa init, nasisira yung kanyang fabric. So, wag mong ibilad sa init, and then banlawan mo muna siya kapag ginamit ninyo sa outdoors, katulad ng dagat, lalo-lalo na dagat, no, kasi tubig alat. Sobrang dali niya ring ipack, hindi naman siya stressful once na natuyo na. Pero convenient talaga guys, sobrang convenient na kahit saan ako mapunta, magkaroon ng kaming automatic usapan magkakapatid na pumunta sa park or pumunta sa dagat, pumunta sa isang resort or isang garden, meron kaming upuan. Ayan. At mas pinili ko itong merong arm support. And meron siyang water cup, water holder. 300, okay na guys, no? 300 pesos. So, may table din to. Hanapin ko muna yung table niya. Hindi ko pa nakuha. Tsaka magaan lang din siya. So, yung mga anak ko talagang comfortable sila kapag lumalabas kami. Tapos merong camping chair. Madali lang din siyang ipack sa sasakyan. So, ngayon ay Sabado at dahil holiday, hindi ko masyadong pinipressure yung sarili kong magtrabaho. And I'm going to meet my sister today at yung kaibigan ko dahil kami ay pupunta sa isang tattoo artist. Itong tattoo artist siya rin yung gumawa ng aking tattoo. Ito, yung tattoo ko dyan na Freedom, which I did few months bago kami nagkahiwalay ng tatay ng mga anak ko. Kasi na-feel ko na parang I have to remind myself na huwag matakot, na I can do it and I can treat myself better. I can treat my children better. So this tattoo for me has a meaning. And alam nyo guys, most of the time hindi ko alam sa iba, pero I believe that 80% of the time, yung mga tattoo natin or yung mga ink and art natin sa katawan natin, regardless kung anong klaseng art yan, mapa-tattoo man yan, mapa-piercings man yan, I'm sure they come with a meaning. So for me, every tattoo in my body is meron talagang kwento. Ayun, wala lang, chinika ko lang sa inyo. So alam ko marami na namang mga dyan, mga magko-comment ng merong may negative, merong may positive, pero you know, we are all entitled to our opinions in life and opinions in things. So you guys are welcome. Yeah, I do me, and yeah, you do you. So I guess I'll see you guys on today's episode. Hello guys! Maayong hapon. Hindi ako nakapag-vlog kanina kasi dinala ko yung mga bata sa
playroom, biglaan dahil nag-meet kami ng aking friendship at gusto niyang ma-meet yung mga bata. So, dinala ko yung mga anak ko for a 2-hour play date kasama yung mga pinsan nila. At the same time, nag-meet sila sa friends ko. I also had a friend time. Ayun, minsan lang kasi ako nagkakaroon ng mga ganitong klaseng moment. So, since mag-uusap naman kami sa parang coffee shop, yung mga bata na sa playroom, all goods. So, na-arrange ko ng maayos na nag-enjoy kami, both sides. Kasi alam niyo si Calby minsan, gumaganon siya, Mommy, Mom, it's not right, it's not good, it's not fair for you to do fun stuff and we are here stuck in our house. Ganun si Calby, guys. Grabe talaga, walang awa yung anak ko na yan. Anyway, dahil yung friend ko ay bakasyon lang dito sa Pilipinas, she decided to do her tattoo ngayon dito while she still have the time. And of course, sino yung tinatakbuhan namin magkakapatid for our tattoo, guys, or our ink, or our art is Rindo Tattoo ng General Santos City. So makikita nyo ang kanyang Facebook page. Ayan, magkonting shoutout tayo. Maraming salamat. Kita nyo guys, i-browse nyo dyan sa mga taga Jensen or malapit sa Jensen na naghahanap ng kanilang artist para sa kanilang mga tattoo inspo. PM nyo at magtanong na lang kayo dyan. So eto yung kanyang shop. Samahan ko kayo or samahan niyo ako. Ito yung kanyang maliit na shop. Dito ko rin tattoo before. Etong aking Freedom Tattoo. I do remember being here last December 2020, 2023. Yes. And then ngayon 2024 na. So bago mag 2024 December, I have another tattoo I really wanted to do dahil eto guys, etong Infinity tattoo ko na kay Kahil way back 2014. So this is already like 10 years or 9 years. Nasa ganyan. So ngayon I want to reconstruct this one kasi hindi na lang si Kahil yung anak ko, 4 na sila. So this one for me is always a good vibe. It reminds me of Kahil all the time. It brings me to, alam, yung parang feeling ko na okay lang pag nakalimutan ko yung mga bagay sa mundo, okay lang, hindi naman natin alam kung ano mangyayari in the future, pero yung mga anak ko talaga, they are always with me. So, if you're asking me, hindi ko naman kailangan ipatattoo talaga, or hindi ko naman kailangan ipatattoo talaga, pero this is my own this is my own gusto para sa sarili ko. Ayan. May iba kasi tayo, may iba na nagdadala ng picture, merong iba na pinapaprint nila sa t-shirt. For me, walang picture yung mga anak ko guys sa bag ko or sa phone or sa wallet ko. Sa phone ko madami. They also have a lot of videos. Pero I want to put their names with me. So, pasok tayo sa loob. Ano nga bang itsura ng Rindo Tattoo Shop? Para makita ninyo. Kasi nagpaalam ako, pinayagan naman tayo. So, sa labas, ayan po siya. Meron siya dito mga sample tattoo na nagawa niya na before. Kita niyo naman, Rindo Tats Inkers. Then, maliit lang siya pero... Be? Ano yan? Ba't hawak kamay? Ay, akala ko palitan na yung kidney. The way ka maghawak dyan. So, andito na naman yung ate ko, isa sa suki ng mga tattoo ni Rindo Tats. Pakita mo naman yung mga tattoo mo, sis. Bigyan mo naman kami ng sneak peek. Gusto nila makita yung malaki, yung pinakamalaki. Andito sa puwet niya, pakihubad na ito. Wala pala, dito pala. Ayan. Ilang years na tong sa likod mo? 5 years. Isa, saan pa? Dalawa. Meron siya ditong butterfly, I think. Sa may puwet banda, sa may butas. Ano kinaveran dyan? Sa likod mo, anong kinaveran? Yung ginawa ito sa Thailand. Ano nga yun? Kulay pula na parang tribal. I can't even remember. So anyway, ang friend namin, shout out, ayan, Janice. Malaki ang kanyang design. Yes. Ang laki-laki ng design mo, 1 inch. Tapos walang shading kasi gusto niya magpatattoo ng dog and heart. Ayan na, lalagyan na siya ng gayuma. Ay, sorry, hindi gayuma. Tawag mo dyan, sir? Stencil. Ayan, stencil solution pala. Ayan pala si Sir Rindo, guys. Say hi, sir. Ayan, tingnan nyo yung Facebook page niya, guys, ha. Marami na siyang tinatatuan. Yung recent niyang tatrabaho is galing Canada, no? Taga Canada. Ang galing nung ginawa niya from, guys. Ginawa niya from Canada. Ano daw? Ginawa niyang tattoo sa taga Canada. Kita niyo, sobrang si Sir is, sobrang organized at malinis sa kanyang mga gamit. Kaya gusto namin dito magpatattoo. Wow! Acha! Cute! That's cute. Pag hindi masyado makagets yung titingin, kailangan pang baliktarin. Ano yan? Ano yan? What's that? Unang uso karon outline. Yeah.
Hindi biglang bigay. Tapos may heart sa may ilong banda. Cute. So anyway, mag-tour tayo dito. Meron ditong mga certificates. Si Sir Rindo ng kanyang mga competition and certificate of participation. Kita nyo naman guys, lahat yan. Then he also has a certificate of attendance from a tattoo webinar. Binasa ko lang. May sariling toilet dito, so very comfortable pag nagpa-tattoo kayo. Ito naman lahat yung kanyang mga needles na nagamit so far. Ilang years ka na, sir? Nagta-tattoo? Ilang years na? Inas ko na. Hindi mo na mabilang? 60 years. Since elementary daw. Since elementary? Galing ah. 60 years, mas matanda pa. Ano ka, kalag? Kalag ka before. So, eto guys. Very malinis si Sir Rindo kasi sa kanyang shop. Metikiloso ba? Ayan. Ang dami niya na pala, oh. Meron siyang second place, patikan sa San Isidro Tattoo Competition. Meron siyang 8th place. Merong 9th place at marami pang iba. Meron din siyang second place. Ayan, na trophy. Then dito na side naman ay ang kanyang mga ink, I believe. Saan dito ang Star Bright? Hindi ko makita. Tapos may TV guys. So habang napapatattoo kayo, may sound trip. Then eto lahat yung mga sticker from other tattoo artists. If I'm not mistaken. Ang gaganda ng mga nila, sticker, Shout out sa lahat sa inyo. Ayan. Basahin naman natin dito si Skin Jorks Tattoo. Meron din si Philippine Tattoo Artist Guild. Tama pa mabasa ko. Guild Incorporation. Uncle AZ Works. Girl Boss. Totnak, ibaon mo. Then, eto na yung workspace ni Sir Rindo. Ay, si Bibira. Goni. Maputol yan ngayon ang dog. Meron yung iring. Meron din siyang mga dito, framed photos na mga work niya mismo. Very supportive yung ate ko. Saan ka dyan? Huwag niyong tabihan yan, bad influence. Anyway, I am here today kasi nga ipapareconstruct ko itong aking old tattoo na Infinity with Kahil's name to a lotus flower, which means come, with the names of my 4 children, from Kuya Kahil to Calbi to Chico to Mayumi. So this is going to be my final tattoo for my children. Ayan, dedicated to my kids, and I'm very happy and excited na makita yung kakalabasan. And I have another surprise for you guys. Pero hindi ko muna i-share ngayon. But I'm sure you will be updated. Pero sa ngayon, yun lang muna. So, tingnan natin kung magagawa ba yung tattoo ko today. But, na-print na siya. Meron na siyang outline. And, ilalagay na lang siya. Pero yung akin, merong shading kaya medyo matagal. Anyway, if you are interested in this kind of things, guys, I hope you enjoyed this episode. And, yeah, if you would like to contact our tattoo artist dito sa General Santos City, just contact their Facebook page. And I'll see you guys on today's episode. Tapos na, tanongin natin yung friend ko. Ayan. Yot! Masakit ba? Masakit. Pero yung sakit nakahanap natin. Rated PG lang yan. Rated PG. Toot! Yung parang, I Hindi. want more. Sanay na kasi yan siya sa sakit. Lagi na lang daw siya nasasaktan. Pero, anong comment mo mula sa... nung nakapagpatato ako, hindi na ako takot sa injection. Nice. Kasi yung parang, mas masakit kasi siya. Yes. And then I want to get your piece of thought. Siyempre mga peace of mind. Peace of mind about sa mga ano lang to ha, opinion lang to. Walang horrible reaction. Anong sagot mo sa mga tao na against sa tattoo as a way of communicating form of art? Mind nila. Kasi tattoo is an art. At saka it's a way of expressing yourself. Yes, exactly. And does it really show what kind of person you are? No. Yes. No. Akala ko may comment ka pa, inaantay ko eh. So anyway, ayan guys, ang kanyang tattoo. Before, syempre wala yan. After, ayan na po siya. So dog na merong heart. Ang cute ng heart, no? I love the heart. Hindi naman heart din. So what's the meaning of the tattoo? What's the message? Because,
Okay lang. Aso ako. Aha. So, ang aso ko ay si Tofu. Mm. So, since wala ako sa Pinas, so dala ko si Tofu. Dala mo si Tofu. Ang cute naman ng name, Tofu. I love the heart. Okay, done. Nice, 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 nice. Thank you. Okay, my turn. So, this is before, guys. Picturean natin to para mayroon tayong proof. So, una guys, lininisan muna ng alcohol and then shave para malinis yung ang tawag mo dyan? Canvas. Malinis yung kamay. Buti na lang pumayag si Sir Rindo i-video. Okay. Hindi naman notice ni Mama. I-post na ako, balik na ako ano. So, hindi ma-notice ni Mama. Tabunig blade. Ay, blade. Ano naman, aid. Hindi niya ma-notice. Wala ko siya, sana po na. So, ganyan jacket ka para di ma-notice. Hindi lang, kanang nagulo na. Ma-notice eh! Ako na sa Wala mang... Ako ang naano sa iyo mo to. Ayan, so nandito na sa tablet ni Sir Rindo ang aking napili na design and ang layout together with the children's name. And then, eto na siya ang aking before. So, titingnan natin mamaya ang after. Supportive yung mga family ko, guys. Alam man yan ni Mama. Baka sabihin nyo hindi ako nagpaalam. Gusto pa din ni Mama. Gusto rin ng mama namin magpalagay ng tattoo. Mas masakit talaga for me, guys, yung malapit siya sa sa ugat at saka sa buto. Yan. So katulad nito talaga mafe-feel mo yung ng karayom. So nag-start na tayo ng lining. And then after ng lining is shading. Sakit. Sarap yung sakit niya. Alright guys, after 5-10 minutes natapos ang lining. Tapos na yung lining natin and shading na tayo ngayon. Medyo masakit. Kasi pulso siya nasa pulso. Masakit talaga pag malapit sa ugat. Gwapo ang light to dark ng effect ba? Marag magbuhi, no? Baka nagpatato diri sa singit, sir? Nana. Mga ano lang no, mga minimal. Pero singit. Opo. Ay. Ano tayo sa singit, no? Hindi makita. Nagpatato sa singit para dadali makitaan sa mama ba? Ayan na siya, guys. 20 minutes later, meron ng shading, meron ng lining, and now we are applying shading na color. Parang into red tayo lately, So, hindi ko alam sa pain tolerance level ninyo, pero ako naman okay lang. Pero totoo guys masakit yung sa pulso So, sa mga gustong magpatato, sa pulso na area or malapit sa buto, malapit sa pulso, malapit sa ugat, masakit siya. Siguro from 1 to 5, ang level ng pain niya is for me nasa 3 or 3.5.